Na-encounter mo na ba to? To tsaka to? Baka kailangan mo nito. Ito yung ASUSTOR FlashStore 6 All SSD NAS. At kung content creator ka tulad ko or sadyang marami ka lang talagang files na kailangang i-backup at ma-access agad-agad at kung saan-saan, at kung may budget ka naman, pwede mong i-consider to. Now, para saan ba muna itong NAS or Network Attached Storage? Well, storage device to na connected sa isang network na pwedeng ma-access ng iba't ibang devices or users at the same time. Like, for example, sa kaso namin dito sa HV, meron kaming 3 PC at lahat kami pwedeng ma-access yung mga files na andito sa NAS. At kahit sa mga mobile devices namin, pwede rin. Halimbawa, maglalagay ka ng personal files o di kaya iba-backup mo sa NAS yung mga files mo sa phone, pwede mong gawin yan as long as connected ka sa network or meron kang internet connection. Pwede mo nga rin gawing personal cloud para hindi ka na rin magbayad ng monthly subscription for cloud backups. Also, meron din niyang sariling processor, memory at operating system. So, gumagana yan independently at hindi mo na kailangang magbukas ng separate computer para paganahin. Now, sobrang daming features at pwedeng gawin dito. Hindi natin iisa-isahin lahat. So, pag-usapan lang natin ngayon yung main purpose nito, tsaka yung ilan sa mga mobile apps. So, pakita ko sa inyo yung unboxing, setup, at tignan natin kung anong kayang gawin. Bale, ito yung box ng ASUSTOR NAS natin at dito, makikita na rin kaagad natin yung ilan sa mga features. Quad-core CPU, dalawang USB 3.2 Gen 2 ports na pwede natin gamitin para i-backup yung mga external drives natin, 6 na slots for M.2 NVMe SSD, SPDIF, 2.5 gigabit Ethernet at 3 years na warranty. May cross-platform support din, so pwedeng gamitin using Windows, Mac, and Linux. Tapos may mga mobile applications nga rin na available sa parehong App Store and Play Store. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga apps. Ito yung full specs ng NAS para din magka-idea pa kayo. Tapos sa loob niyan, meron tayong power adapter, dalawang Ethernet cables, at syempre yung mismong ASUSTOR FlashStore 6 NAS natin. Also, pakita ko na rin sa inyo yung gagamitin nating SSDs. Nag-send din sa atin ang Apacer ng 6 na SSD na para talaga sa NAS systems. Durability and reliability yung focus nila sa ganitong klase ng SSDs. Makikita nyo rin naman na merong endurance na nakalagay sa box. Dahil, syempre, alam nila na mga importanteng files yung ilalagay natin dito. So, dapat talaga may ekstrang tibay. Para i-setup, itaob lang natin itong ASUSTOR NAS. Tanggalin natin yung 4 na screws. Slide natin pa kanan yung cover at ma-access na rin kaagad natin dyan yung slots para sa mga SSDs. Also, meron din tayo dyang fan for air intake. At tama lang pala na hindi ko na kinuha yung screws kanina sa mga SSD natin dahil clip style pala yung slots natin dito. Medyo nakakatakot lang i-push yung SSD kasi baka mabali. So, inalalayan ko na lang, pinush ko yung clip, lapat ng SSD, tapos double check na lang din kung properly installed na. At after maglagay ng mga drives, pwede na natin tong i-connect sa router natin. Ito yung gamit namin ngayon, Archer BE900 Wi-Fi 7 router from TP-Link. Meron din tong 2.5 gigabit Ethernet para mag-match sa NAS system natin. Connect lang natin yan, turn on, at setup naman tayo through software. Una, syempre, you have to make sure na nasa same network yung gagamitin mong computer at itong ASUSTOR NAS. Sa akin, wala kasing LAN port yung laptop ko, pero okay lang din namang i-setup through Wi-Fi. Yan din yung ginawa ko at very convenient naman since wireless. Mag-connected na lahat, type lang natin sa browser natin yung acc.asustor.com. Download natin yung app na ASUSTOR Control Center. Install natin at eto yung interface niyan kapag inopen mo. Kailangan mo lang i-click yung scan para ma-detect yung ASUSTOR NAS. Tapos, click mo lang yung uninitialize para mapunta ka ulit sa browser for setup. May update ka agad dito, so in-install ko na rin. Kunyari, binasa ko yung terms and conditions, privacy, agree. Follow mo na lang yung mga instructions and customize mo na lang yung ilang mga settings. Depende sa needs and preference mo. Tapos dito sa one-click setup page, tatanungin na rin tayo tungkol sa storage requirements natin at bibigyan tayo ng 3 option. Balance is RAID 5, so just in case na pumalya o masira yung isa sa 6 na drives natin, ma-access at mare-rebuild pa rin natin yung mga files. Kaya rin kung mapapansin nyo, kahit na 6 na 1TB drives yung in-install natin kanina, almost 5TB lang yung total capacity sa option na to. Maximum capacity naman is RAID 0 at dito wala tayong fault tolerance. So kapag may nasirang isa, babay files na. Again, depende sa needs mo, pero for most people, hindi ko i-recommend to. Tapos meron din tayong superior data protection at RAID 6 naman to. Kahit 2 drives yung masira, mare-recover pa rin yung files. Kaya kung makikita nyo, almost 4TB lang yung available storage para sa atin. Personally, okay na ako sa balance at
Ito rin yung ire-recommend kong gamitin nyo. At yun, ito na yung interface ng ADM. ADM is ASUS Store Data Master. Linux-based operating system yan ng NAS natin na mukhang simple lang, which is good para madali lang nating magamit. May mga instructions din silang ilalatag pagka-login natin. Pwede tayong gumawa ng iba't ibang accounts for multiple users at explore nyo na lang din since marami nga rin tong features. Now, nagtry ako mag-transfer ng files from our PC to NAS and nasa 100 plus megabytes per second lang yung nakukuha naming speed nung una. Pero mali pala kasi yung 1 gigabit port pala ng PC yung gamit namin noon. So, wag niyong gagayahin yan kasi after naming ilipat sa 2.5 gigabit Ethernet, ayun na, almost 300 megabytes per second na yung transfer speed na nakukuha namin. Hindi siya yung pinaka high-end na 10 gigabit Ethernet pero ang bilis na nito para sa amin. Lalo pat sanay kami sa 100 megabytes per second lang. At ang isang nagustuhan ko pa, sinubukan kong mag-transfer through Wi-Fi at over 200 megabytes per second din yung transfer speed na nakuha ko. So, para sa akin, hindi na rin problema yung kawalan ng Ethernet ports ng mga laptops ko. Since mabilis din naman kahit wireless lang. At meron pang isa. Alam ko karamihan sa atin, ganito yung gamit for backup solutions. External drives talaga dahil eto rin naman yung mas abot kaya para sa karamihan sa atin. So, ang good news, kung andito na yung current files mo at balak mong maglipat dito sa NAS, pwede mo itong isaksak sa NAS at i-backup lahat ng laman. Now, check naman natin yung mga mobile apps ng ASUS Store at umpisahan natin dito sa AI Master. Gandang app din kasi pwede mong ma-access dito yung mismong ASUS Store NAS mo remotely as long as connected ka sa internet syempre. Kahit marami kang ASUS Store NAS, pwede rin. Pwede nating ma-access yung mga settings at iba pang mga applications sa ADM. Pwedeng i-monitor yung mga online users at pwede ka ring maka-receive ng mga system event notifications kung gusto mo talagang i-monitor yung NAS system mo. Next naman dito yung AI Photo 3. Obviously, para naman to sa mga photos natin, pwede nating ma-access yung mga photos na nasa NAS at syempre pwede rin tayong mag-backup. Now, kung marami kayong gumagamit ng NAS, pwede naman kanya-kanyang accounts para hindi kayo magkakitaan ng photos. At meron din tayong option to automatically backup photos from our phone papuntang ASUS Store NAS. Sabi ko nga kanina, parang personal cloud na rin, so pwedeng hindi ka na mag-subscribe sa iCloud at Google One. However, hindi pa to perfect. May mga pagkakataon na nagfe-fail yung login ko kahit tama naman yung username and password at minsan medyo matagal din bago mag-initiate yung pag-transfer ng files back and forth. Dito lang sa application mabilis namang mag-transfer kapag nag-start na and also syempre kung nasa ibang network ka, depende din yan sa internet speed mo. AI video naman para mas madali nating ma-download yung mga videos natin from NAS papunta sa phones or tablets or other devices. At least yun yung goal pero sa ngayon, mas madalas pang mag-fail yung pag-login ko dito. Hindi ganun kabilis yung download speed na tipong ika-cancel mo na lang sa bagal ng progress. So clearly, kailangan pa ng mga improvements and optimizations ng mga apps ng ASUS Store. Pero syempre, itetest ko pa rin to ng mas matagal at titignan ko rin kung meron pa akong mga pwedeng gawin sa side ko para naman masulit ko. May iba pang mga ASUS Store apps na available pero hindi ko na tatagalan. Meron tayong AI Music, AI Data to access all types of files, at yung AI Secure naman, pwede ring magamit para sa mga security cameras natin. At yun, kaka-install ko pa lang din naman ito, so gagamitin pa namin ng matagal. Maybe after 6 months, share ko ulit yung experience ko sa inyo kung okay ba talaga. Pero honestly, as a content creator na sobrang daming files na kailangang i-backup, sobrang daming videos, pangarap ko talagang magkaroon ng ganito. All SSD na NAS system. Budget lang talaga yung kulang, kaya hindi pa ako bumibili. Actually, yun yung isa sa mga problema dito. Pricey pa tong mga to. Itong ASUS Store NAS pa lang natin, nasa 30k plus na. Wala pa yung SSD doon, so malaki-laking investment. Pero sabi ko nga kanina, kung may budget ka, solid na storage solution talaga yung ganito. Maglalagay na lang din ako ng link sa description kung saan pwedeng makabili ng ASUS Store NAS at Apacer SSDs. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Subscribe kung nagustuhan mo tong video. Links kung saan pwedeng makabili, nasa description lahat. At para sa iba pa naming mga videos, click mo lang tong mga to.